Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nagagalit ka ba? Nabubwisit ka ba? Bago lumaki yan at magdulot sa atin ng pagkakasala, ilapit natin ito agad sa Diyos. Nagtitiwala hindi sa kalooban lamang ng tao, bagkus sa magandang plano ng Diyos. Humingi tayo ngayon sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipadalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab.
hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papaltan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang sinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan ko o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitiran ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na magharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at batuin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng ganoong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Ayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo bili kay Nabat. Hindi siya makaatutol, patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin, poon aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaggoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at nagpapatulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing idway, di mo papayagan. Ang mga palalot, masamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo, yaong sinungaling, pati mararas
at ang mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, narinig din niya sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanyang kabila. Kung pinagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, bigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Lunes sa ika-11 linggo ng karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Minamahal tayo ng Diyos. Ang nais ng Diyos, yung pinakamaganda, yung pinakamabuti. Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Kasi ang Diyos ay nagtsatsaga, tayo din. Sinasabihan tayo ng Diyos, huwag ka munang bumitaw, huwag kang susuko, magtiwala ka, kasi may magandang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Kahit sa ngayon parang ang nakikita natin, naku, kabiguan, ang nakikita natin hirap, ang nakikita natin sakit, ang nakikita natin kanina nung papunta ako dito, ulan, baha, yun yung nakikita ko. Parang iniisip ko, makakapunta kaya ako sa Radyo Veritas. Pero gumawa si Lord ng paraan eh. Nakasakay ng bangka, nagulat ako nung umaandar na yung bangka namin, biglang talagang tumila yung ulan. Pagdating ko dun sa may punduhan, naglakad ng konti. Nung nakasakay na ng sasakyan, umulan ng malakas. At least nasa loob na ng sasakyan at nakarating naman po dito sa Veritas Tower ng Ligtas. Minsan ang nakikita natin ulan, malakas na hangin, mataas na tubig. Ang nakikita natin parang, naku, dead end na to. Naku, wala nang pag-asa to. Pero panghawakan mo ang pangako ng Diyos. May mga pagkakataon hindi mangyayari yung gusto mo. Sa mga pagkakataon hindi nangyayari yung gusto mo, magtiwala ka, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Kapanalig, kapag meron kang gusto at hindi nangyari, ano ang nararamdaman mo? Di ba parang nabubwisit tayo? Parang nagagalit tayo. Kasi meron tayong gusto. Meron tayong expectation. Meron, inaasahan natin ito yung gagawin ng tao. Pero may ginawa siyang iba. Hindi siya tumupad sa kanyang sinabi, hindi siya tumupad sa kanyang pangako. Ang usapan natin ay alas 9 ng umaga, alas 10 na wala pa, tapos na-cancel, nakakabwisit. Kasi meron kang gagawin, meron kang plano, hindi tuloy nangyari kasi hindi siya tumupad dun sa sinabi niya, dun sa kanyang pangako. O kaya inaasahan mo, pinag-aaral mo, tapos hindi pala nag-aaral ng mabuti, nagbulakbol lamang.
pinagkatiwalaan mo. Tapos ninanakawan ka pala, nagiging unfaithful sa'yo. Meron kang inaasahan, meron kang expectation, meron kang gusto. Kaya lang hindi iyon ang nangyari. Kapag hindi nangyayari yung mga gusto natin, ano ang nararamdaman natin? Nagagalit tayo. Nabubwisit tayo. Tumataas ang ating presyon. Nakapag-iisip tayo ng masama. Nakapagsasalita tayo ng masama at baka nakagagawa pa tayo ng masama. Sabi po sa ating ebanghelyo, mata sa mata, ngipin sa ngipin, dati yun. Kasi kung hanggang ngayon mata sa mata, lahat tayo bulag. Lahat tayo bungi. Pero nung sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ang masamang tao. Huwag mong labanan ng kasalanan ang masama na ginawa sa iyo. Paano nga ba yun? May ginawang masama, yung expectation mo, akala mo mabuting tao, pero masama ang ginawa sa iyo. Niloko ka, pinagtaksilan ka, magagalit ka talaga, mabubwisit ka. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mong labanan ng kasalanan ang masamang ginawa sa iyo ng tao. Nagagalit po tayo. At kung pwede nga, minsan sinasabi natin, bakit ba tayo binigyan ng emotion na galit? Kasi pag nagagalit tayo, di ba, nasasaktan natin yung mga mahal natin sa buhay. Pag nagagalit tayo, kahit naman wala dyan yung kagalit natin, pag naiisip natin yung kagalit natin, di ba, hindi tayo makapagtrabaho ng maayos, hindi tayo mapakali, hindi tayo makatulog. Kapanalig, di ba? Pag may kagalit ka, hindi maganda pakiramdam mo, na nasisira ang araw mo. Kahit wala naman yung tao, pag naalala mo siya, naiisip mo yung ginawang masama sa'yo, nasisira yung araw, nasisira yung diskarte, hindi ka makapag-review, hindi ka makapag-aral, hindi ka makapagtrabaho. At saka nagkakamali tayo kasi nga, natataranta tayo, nabubwisit tayo. At ito pa, tumataas nga yung presyon, nagkakasakit tayo sa puso, at ang sabi din kapag madalas tayong galit, nagpo-produce yung katawan natin ng mga toxins, at yan daw yung nagiging dahilan ng mga sakit sa katawan, katulad ng cancer at kung ano-ano pa. Bakit pinayagan ng Diyos na magalit tayo? Wala naman palang magandang idinudulot yung galit. Kapanalig, meron namang maganda na idinudulot ang galit. Kasi tandaan mo, may mga pagkakataon si Jesus din ay nagpakita ng galit nung nilinis niya ang templo. Ang galit ay hindi kasalanan. Sinabi sa Biblia, magalit ka pero huwag kang magkasala. Pwede pala yun, magalit ka pero huwag kang magkasala. Ibig sabihin, magalit ka dun sa masama na ginawa sa'yo. Oo. Pero huwag kang mag-iisip ng kasalanan, huwag kang magsasalita ng kasalanan, huwag kang gagawa ng kasalanan dun sa tao na gumawa sa iyo ng mali. Magalit ka dun sa masama na ginawa niya. Ang galit po, ito ay nagbibigay po sa atin ng lakas. Nagbibigay ng lakas upang harapin at ayusin ang mahirap na sitwasyon. Yung galit, ito po yung nagbibigay sa atin ng lakas para harapin at isolve yung problema. Yung bang gumawa po tayo ng action upang tayo ay makagawa ng mabuti sa iba. Yung bang, yun nga, nagagalit ka,
hindi sa anak mo. Nagagalit ka doon sa maling ginawa niya. So, nagkakaroon ka tuloy ng power para itama siya. Anak, mahal kita. Pero mali ginagawa mo. Itama natin, ha? Itama natin. Kapag tinuloy mo yan, mapapahama ka. Maaksidente ka. Kung ano pang masama ang mangyari sa'yo. Anak, hindi ka talaga pwedeng gabihin. Kung anong masama mangyari sa'yo. Anak, hindi ka talaga pwedeng magmotor ng walang helmet. Kailangan, tsaka wala kang lisensya. Wait lang. Maghintay ka muna. May proseso ang mga bagay-bagay. Nagagalit ka dun sa mali na ginawa. At kapag yung galit mo ay doon sa mali na ginawa at hindi doon sa tao, ibig sabihin, nagagalit ka ng ito kapanalig ng may pagmamahal. Pwede pala yan, ano? Nagagalit ka kasi nagmamahal ka dun sa tao. Kaya nagagalit ka dun sa mali na kanyang ginawa. Pwede pala yan, ano? Totoo yan kapanalig, ano? May mga pagkakataon, kailangan mong itaas yung boses mo. Hindi para saktan yung tao, hindi para laitid yung tao. Just so para ipaalam sa kanya, itigil mo yung ginagawa mo. Nagagalit ako kasi nakikita kong sinasaktan mo yung sarili mo sa bisyo mo. Mali yung ginagawa mo, masisira yung buhay mo, masisira yung pamilya mo, masisira yung kinabukasan mo. Kaya ito kami, mga kaibigan mo, nagagalit kami. Sumasama yung loob namin kasi nasasaktan kami na nakikitang sinisira mo yung buhay mo. Nagagalit kasi nagmamahal. Kasi nagmamahal. Merong karakter sa comics. Baka kilala ninyo yung mahilig magalit, si Incredible Hulk. Kulay green yun eh. Nagiging Incredible Hulk siya kapag nagagalit siya. Maganda, lumalakas po siya pag nagagalit siya. Kaya lang, madalas nakakasira siya eh. Smash yung ginagawa niya eh. Nakakasira na siya. Para hindi siya makasira, meron babae na nagmamahal sa kanya, na nagpapakalma sa kanya. May mga kaibigan siya, yung mga kasama niyang superhero, nagpapakalma sa kanya upang makontrol yung galit. It's okay to be angry, kapanalig. Kailangan nating magalit eh. Pero kung magagalit ka, hindi ka magagalit dahil takot ka. Hindi ka magagalit para magkasala. Kung magagalit ka para itama yung mali. Kasi may mali na nangyayari eh. May pang-aabuso na nangyayari. Kaya nagagalit ka. At pinakikita mo yung galit mo, hindi sa paraan na makasasakit, bagkus sa paraan na magtatama doon sa mali. Yung unang pagbasa, narinig niyo po, nung unang dinig ko doon sa unang pagbasa, nagalit ako. Nagalit ako kay Haring Akaz at saka doon sa asawa niyang si Jezebel. Kasi grabe po yung ginawa nila kay Nabat. Nananahimik si Nabat, napakabait na tao. Anong ginawa? Ayun, pinapatay. Kung ano-anong binintang kay Nabat. At bakit ginawa yun ni Jezebel? Para lang makuha yung maliit na lupa ni Nabat. Na ayaw niya ibenta. Ba't niya ibebenta? Yun yung ancestral home niya eh. Ba't niya ibebenta yun? Pero anong ginawa nitong si Jezebel? Anong ginawa nitong si Haring Akaz? Pinagbintangan hanggang sa mabato, hanggang sa mamatay itong si Nabat. Grabe. Nakakagalit. Ngayon, kung nagalit ka, anong gagawin mo? Hindi ka gagawa ng kasalanan kay Akaz. Hindi ka gagawa ng kasalanan kay Jezebel.
Pero anong gagawin mo? Itatama mo sila upang yung masama na ginawa nila ay hindi na maulit. Yun yung galit ng may pagmamahal. At yun yung galit na nakabubuti. Yung bang nagalit ka, pero ikaw, dun sa galit mo, tamang galit, naging pagpapala ka ng Diyos. Kumbaga ginamit ka ng Diyos para maging biyaya ng Diyos sa ibang tao na nadapa, nakalimot, naligaw, at na bumagsak sa kasalanan. Ginamit ka ng Diyos para tulungan yung iba. Mga panalig, may mga bagay talaga na wala tayong kontrol. May mga bagay na hindi natin gusto pero nangyayari. Magalit ka, oo, pero magalit ng may pagmamahal. Pero doon sa mga pagkakataon na parang hindi nangyayari ang iyong gusto, inaanyayahan ka ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Isuko mo sa Diyos ang lahat-lahat. At kung merong dapat gumanti, hindi ikaw. Nasa Diyos ang hustisya. Nasa Diyos ang pagganti. Magtiwala ka kasi may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Kahit sa mga tao na parang nananakit sa atin, may plano pa rin ang Diyos upang ang lahat ay maayon sa hustisya ng Panginoon. Sa bandang huli, ang maganda pa rin ay ang kanyang napakagandang plano. Magmahal, sumunod, magtiwala. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Amen. Napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa kapwa ating itutugon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at naagawa sa atin na masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Awa, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakaiwalay-walay at pagkamakasarili para may waksi ang kasamaan sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manid na ng pagkaasala, naway ipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo.
Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay po, marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya iwastong lubos. Siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubuhos mong tunay. Noong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Santo Papa, na Honesto, aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan ng kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, ina ni Jesus, ang nagkatawan taong salita. Salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo. Ang iyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, umayo kayo sa kapayapaan, binabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Banalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tayong sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din pinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang nung una, ngayon at magpasalanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuro ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbuhay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito. Alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antitum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui. Jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestis tieis, Omnem delacmectum insene aventem. oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri-purihin ng Diyos
Rin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yesu Kristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang balaman ng puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmalang dugo. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalislisan pagliliis sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malulating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Beren at Ina. Purihin si San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalislinisang esposo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.